Uminit ngayon ang social media matapos kumalat ang mga usap-usapan na kinasasangkutan umano ni First Lady Lisa Marcos. Ayon sa mga kumakalat na post at blind items, may mga alegasyong nagdulot umano ng pagkabigla kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bagay na agad naging sentro ng intriga at diskusyon ng netizens. Gayunman, nananatiling walang malinaw na pinanggagalingan ng mga impormasyong ito at patuloy na pinag-uusapan lamang online. Sa kabila na ingay sa digital space, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa panig ng First Lady ukol sa naturang mga alegasyon. Ipinapaalala ng ilang tagamasid na karaniwan ng nagiging target ng tsismis at maling impormasyon ang mga personalidad sa politika, lalo na kapag walang sapat na ebidensya o kumpirmasyon mula sa mapagkakatiwalaang sanggunian. Samantala, hinihikayat ng mga eksperto ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na balita, lalo na kung ito'y nakabase lamang sa haka-haka. Sa panahon ng mabilisang pagkalat ng impormasyon, mahalaga pa ring igalang ang katotohanan at iwasan ang pagpapakalat ng mga balitang maaring makasira sa reputasyon ng sinuman kung wala namang matibay na batayan. Mga medalya, ng pin, pero i-deny mo, ano yon, parang questionable na yon. You keep on denying things. Parang, pambansang deny. Yeah, pambansang budol, pambansang sinungaling. Oh, Yeah. di ba? So, grabe. So, now, alam nyo na, mga palangga, na magkakilala si Bangag at saka yung si Tupas na nag-abot daw ng pin. So, Yeah. pin or pwede nga sabi ko nga mayroong nakatagong pulburon. So, talaga ang daming kasinungalingan. Balikan natin, sis. Kumusta na yung mga grupo na mga bangag na nambubuli sa'yo? Mga kaibigan ni Bangag, wala ba sa'yo mga threat or something? Well, alam mo, nakakatawa. In a way, nakakatawa na una naiinis ako kasi alam mo, puro lalaki sila. Puro lalaki sila na, well, you can see it now. 'Di ba? Even si VP Sara, pinagkakaisa ng mga lalaki daw. Charot. So, alam mo yung parang, Mga gawa-gawa nila yun eh. oo, at saka yung parang alam na alam mo, especially mga tumitira sa akin, hindi ko sila kilala eh. 'Di ba? Kung Mga ikikwento duwag ko lang, yun. sabi ko nga, mas tahimik pa yung talagang kilala ko. Kasi pag ako nagsalita talaga sis nung kung sino-sino dyan, as in, ang dami kasi nila. So kaya nga, I'm trying my best na hindi ko, kasi hindi naman sila public official. Pero sabi ko nga, pag marami kayong sinasabi sa akin, well, good luck. 'Di ba? Alam mo yun. Huwag nyo na lang kasing i-deny at pagtakpan yung mali. Yun lang yun. Yes, at saka yun nga, ulit-ulitin natin na pagdating sa pulboronic, na ako nagpa-authenticate dito, ikaw, testimonya mo na si Ferdinand Marcos Jr. at ang asawa niya ay, sangkot. At hindi lang sila basta-basta sangkot. Ikaw ay isang testigo. Ikaw ay isang witness na buhay. Wala silang counter, wala silang ginagawa na yung panakot nila sa atin, both, nakakasuhan yung nagpapakalat ng video. Wala talaga. Kasi takot sila. Sister, takot sila na tumayo ka sa witness stand. At takot din sila na magkaso against me dito sa Amerika at ang marinig ng buong sambayan ng mundo, buong mundo, na indeed authentic yung video. So dun, you know what, mga kababayan, let's include our mga palangga dito, no, sis, kasi this is our show. Of course. Dito mo makikita na yun na iniiwasan nila yung mga topics na negatibo. lalong, not only that, na talagang alam nilang totoo yung ating, it's not accusation, pero yung mga evidensyang pinakita natin. Kasi you're not accusing them. Pinipresent mo sa taong bayan yung witness mo. Well, right? Well, first and foremost, kasi pag nag-stand ka as a witness, syempre tatanungin ka. So, ilan kayo doon? Sino-sino yung nandun? 'Di ba? So, syempre, sasabihin ko kung sino-sino yung nandun. And pag sinabi mo sino-sino nandun, tatawagin nila yon, 'di ba? Tapos, syempre, for sure, pwede nila akong taniman ng mga witness na peke. Ako naman, ang hamon ko lang dyan, sige, mag-ano tayo, lie detector, lagyan nyo ng lie detector test lahat.
Alam mo yon, parang hindi lang ako, but sila rin, 'di ba? Of course, all those people kasi are not public official, most of them. So, hindi mo rin parang as long as I want na pag pinilit ako, syempre pag nandun na ako, sasabihin ko kasi they're not public official, so I don't want to mention their name, 'di ba? Pero syempre pag merong pa-Jollibee or pabida na politician, sabihin na, hindi, sabihin mo na. Alam mo yun? Oo. O di, alam mo yun, di ba? Ganun lang, sis. O, Parang, pag-usapan muna natin, I believe, nakonta ka ba ni Senator Bato? Kasi parang yes. may, Yes. paano na yun? Akala ko ba ipapatawag ka sa hearing? Hindi ko alam anong Magkakaroon nangyari. Akala ko ba magkakaroon ng in aid of legislation? Maybe Wala they're na preparing it. Wala pa so far. Pero But July like, pa yun. yeah, I know. Well, I July guess, pa alam yun. mo, marami rin kasi akong kilala sa Senate. Alam mo yun, marami rin akong kilalang senador na, alam mo yun, kakilala ko rin kasi sila. So, this is just, tayo ay nag-aanalisa dito sa mga pangyayari na nagka-interest si Senator Bato sa'yo in terms of mag-open nga ng investigation. Pero July, August, September, mag 2 months mahigit na, October na nga pala. So wala pa rin, ano kaya nangyari doon, sis? oo nga. What do you think? Well, everybody's thinking about. Kasi pinag-iisipan nila mabuti, 'di ba? Na may Tagal nagtatanong mag-isip. kung kaibigan ko raw si Don. Hindi ko siya kaibigan, never ko siya na-meet personally. Okay. Kasi hindi siya sa akin pinakilala. That's it. Yeah. So never mo siya Never. So, yeah. So I hope, I don't think na mag-open pa sila ng, kaya nga, Senator Bato, pag-usapan natin, total, tatakbo ka, no? Baka naman. At you're ready, ha? You're ready talaga na mag-testify. Oo naman. Kasi syempre, Hindi ka you ba, cannot. Yeah, sige, go ahead. sis. Go ahead, ikaw. Hindi ka ba nasisindak? Let's say, pinatawag ka ng mga huwadcom doon. Hindi ka ba mas nasisindak sa mga yon kapag na-intimidate ka, katulad ng ginagawa nila ngayon, pag-intimidate sa mga resource persons like Inday Sara? Well, unang-una, pag sinabi nagsisinungaling ka, diba? Yun naman sabi, nagsisinungaling ka, or sisigawan ka, or may mura sila, sisindakin ka, sasabihin ko sa kanila, paalisin nyo na lang ako dito. Kasi hindi ko deserve na bastusin nyo ako. Nandito ako para sabihin sa inyo yung testimony ko. Hindi para insultuhin nyo or imalay nyo kung ano yung nakita ko. Hindi naman po pwedeng, dahil hindi nyo gusto yung sagot ko, babastusin nyo na ako. Natawag pa naman po kayong mga politiko na supposedly you're pro-people and dapat balanse kayo. Huwag kayong magalit. Kasi eto yun ako yun Ako nga yung biktima ng mga addict na yan Diba, bully nga ako Nabully nga ako Diba, naharas nga ako. Pakita ako pa sa kanila yung mga pinagagawa sa akin. May mga ebidensya pa ako. Yun na, actually, diba? nag-aabang yung taong bayan sa USB, no? Yeah. Kailan ba natin ilalabas ang USB? Well, let's see. Yeah, so, diba? pero going back doon sa Quadcom, doon sa mga senador at kongresista, yun ang ginagawa nila. I'm just thinking kung ipatawag ka nila, which is impossible na right now sa nakikita natin, baka i-contempt ka. Once, let's say for example, let's talk about it. Let's say for example na without any reasons na sasabihin, i-contempt ka, ano yung magiging reaction mo? Magpa-file ako ng harassment and slander and everything. Kasi anong case ng contempt? Ay anong rason ng contempt, 'di ba? O anong basis ng contempt, 'di ba? Kasi kailangan nilang bigyan ng basis 'yon. Hindi nila pwedeng i-contempt ka lang namin. Kasi number one, witness ako. Yeah. Hindi ako basta kung ano lang, 'di ba? Yeah, and definitely maraming lawyers na tutulong sa iyo. So marami naman. Marami na. Actually, marami talaga. 'Di ba? So, well, yeah. So, let's talk about ngayon kasi October 1 na diyan sa Pilipinas. Marami na gustong tumakbo-takbo, 'di ba? May nag-comment kasi, gusto ko muna itong unahin. Si Peterson Raymond Fonte. Doc Willie Ong for Senator 2025 midterm election.
for sure kilala mo si Doc Willie Ong, 'di Yeah. ba? Mm, Oo, mm. na nag-speak up din siya even though Yeah, may he's sakit. suffering, siya talagang Mm. na sa kabila ng pain na naramdaman niya, na sinasabi niya, I think isa sa mga reasons yung stress, yung Mm. pagbabash sa kanya, but still he's fighting sa life Yeah. niya and he's fighting for the Mm. Filipino people. I admire Doc Yeah. Willie kasi sinuportahan ko naman niya. What is your Mm. thought about Doc Willie Ong running for again to public office as a Well, senator? I will support him. Kasi alam mo, yan yung nakakatuwa. Kasi, in the middle of like, pag alam mo may sakit ka, malapit, it's either mabubuhay ka ba o mamamatay ka, whatever it is. Mhm. Alam ko for a fact na dapat ang pag-iisip mo is matuwid na. Alam mo yun, maayos na. Kasi yan na yung legacy Aha. na iiwanan mo. Nakakalungkot nga kapag yung may mga tao na dahil, alam mo yung kinain na ng sistema. Kasi yan sis Mhm, yung mhm. problema. Ang dami kong nakitang ganyan. Na sa politicians, sa umpisa, ang ganda ng kanilang adhikain. Ang ganda na Mhm, mhm. ng nilang gustong mangyari para sa bayan. Pero talagang nai-influence eh. Na-influence ng pera, kasi yun nga sinasabi ko yung problema, nino-normalize nila yung hindi normal, yung kasalanan, parang, oh sige, pwede na yan, sama-sama na tayo. Just stick to the plan. Let's stick to the Yeah, plan. nino-normalize nila yung Oo, corruption, ang nakakalungkot. pagnanakaw, yeah. Oo, kasi ang dami supposedly matatalino, sa umpisa ang gaganda ng kanilang mga balak at saka layunin sa bayan. Pero nung Yeah. naipasok na sa sirkulo ng mga, sabi nga 'di ba parang yung sabi nyo nga crocs, crocodile or Mhm. whatever, mga ganid. Yeah, Kinain na ng yeah. sistema, 'di ba? Parang sad. Kaya nga ako kung ako ngayong eleksyon, I want new leaders. Yeah, that me Wag na too. nating wag nang paulit-ulitin kasi ang tanungin niyo na lang po, bago na dapat yung mga iupo niyo diyan kasi ang tanong umunlad ba tayo? Anong nabago? Every 3 years, every 6 years, or meron bang resibo na may na-improve? Yung mga ganyan. So, yan ang titignan nyo. Meron. Sis, Oo. meron na bago. Nagbago yung mga pamumuhay nila, nagkaroon sila ng mga high-end cars, luxury Oo. Grabe purses, yun. all designers, hotel, Mm. resorts and everything. Nagbago yung buhay nila. Pero yung mga Oo. Pilipino, nga pa rin. Kaya nga, you're right, na kailangan talaga Yeah. bagong leaders. Kaya naman, ang Mm-mm. sabi nga ni Palangga dyan, ni Reshin Linox, iniisip pa ni Doc Willie yung healthcare system ng bansa kahit may sakit siya, totoong may puso sa bayan. That's true. Isa din yan sa advocate natin. Oo. So, Oo. sa advocacy natin. Yeah. Oo, kasi importante So, yon. Ang daming aha, mahihirap sa Pilipinas. yeah, kasi healthcare talaga problema. Kasi, di ba, I don't know, hindi natin napag-usapan. Ano naman yung comment mo doon nung birthday ni Bangag, yung BFF natin, na kung saan ay nagbigay siya ng free, free, not healthcare sinagot yung mga bill ng mga pasyente, pero hanggang tokis lang, wala namang resibong ipinakita, hanggang pronouncement lang. What is your thought about it na parang ang dating galing sa kanya yung pera na, sagot ko yung mga bills ng mga pasyente during my birthday, parang ganon. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, sis. Like, even yung pagbigay ng ayuda nila, yun nga yung sinasabi ko na parang sa kanila galing yung pera. 'Di ba? At saka, Filipino people, yung mga mamamayan natin, mamamayang Pilipino, kapwa Pilipino natin, hindi natin kailangan ng temporary na remedy, na solusyon. Kailangan natin ng long term. Hindi po pwede na, ngayon, alam mo, para tayong nilalaro 'di ba? Parang, ngayon, okay na yan. Gagaan na. Alam mo yan, madali lang yan. Konting pera lang, okay na sila. Ganun kasi yung dating. Dapat, kung Mm-mm-mm. gusto nila talaga na bigyan ng katapusan yung paghihirap ng mamamayang Pilipino at bigyan ng kaligayahan talaga yung mga naghihirap, magplano po sila ng long term. Like, ano ba? Like yung healthcare natin, yung PhilHealth natin, yung budget nila, ibalik nila sa PhilHealth, tapos ibigay nila yung nararapat para magkaroon ng libreng pang-hospital yung mga mamamayang Pilipino na naghihirap right now, na kulang, na hindi mabayaran ng kanilang bill sa hospital. Yun, 'di ba? Yeah. Tapos, Ah, alam mo yun, mali mhm. Maling-mali. Tapos even yung, what do you call this? PhilHealth. Yun na nga. Tapos yung,
Again, balik tayo ng balik. Yeah. Ay, yung pa-concert, kasi wala ka pang opinion. Yung pa-concert ng Duran Duran. Di ba? Ang bongga ng presidente nyo dyan sa Pilipinas, nagpanggap na kesyo pagod daw siya nung araw na yon dahil nag-visit sa mga farmers o mga mamamayang Pilipino sa iba't ibang lugar. Kaya parang ang datingan, deserve niyang umattend sa concert na yon dahil ginastosan daw ng BFF niya o whoever that is, ng mga kaibigan niya, yung Duran Duran concert. Tama ba yon? Let's say 1 million, 1.5 million. Sa tingin mo, ikaw kasi marami kang, kapag nasa circle ka ng mga mayayaman, katulad ng iyong ex-partner, ganun ba ang mga mayayaman na they can gift to a friend for 1.5, i-maximize na natin, $1.5 million just for a single party? Pwede, sis. Especially like, pwede talaga kung gusto mo. Gusto nila, kasi kung may pera sila. And second, baka may hinihinging pabor, negosyo, 'di ba? May nagawa, 'di ba? Alam mo 'yon. And pero mali 'yon as a politician na tanggapin mo. 'Di ba nga plunder 'yan? Kasi may law doon na bawal magtanggap ng gift for whatever form. Mali. And sorry, sige sis, go ahead. Go ahead sis, go ahead. No, kasi sa akin, yung parang pag sinasabi na nasistress kami, karapatan ko rin kasi nasistress ako sa buhay, or, di ba, deserve ko yan. Pagod daw ang presidente, ganyan-ganyan, drama-drama. Huwag ka nang tumakbo. Di ba? Huwag ka nang magsilbi sa Pagod bayan. ka pala o magre-reklamo ka. Tapos parang feeling entitled. Mali. Mali. Kasi wala tayong karapatan. Sa totoo lang, ako sa akin, ang batayan sa akin ng ang mabuting politician o politiko is hindi ka nagrereklamo sa mga ginagawa mo kahit pagod ka kasi pinili mo mapunta dyan sa posisyon na yan. Second, walang kaibigan, walang kapamilya. Kasi you're pro-people, para sa mamamayang Pilipino ka. Kung alam mo, kamag-anak mo may mali, ituwid mo. 'Di ba? Parang i-correct mo. Hindi mo pwedeng papagtakpan mo, playing safe ka. Kailangan talaga you stand for it. You stand for what is right. Hindi pwedeng, kaibigan ko kasi ayoko, or poprotekta mo. No, that's not right. Kasi you swear, nag-oath ka, 'di ba, sa mamamayang Pilipino na, 'di ba, na pagsisilbihan mo sila. Bakit ganun? Yun. Yeah, parang utang na loob pa ng Pilipino kasi napagod siya. Pero, my question is, sa pagsasama nyo ni TBF in 10 years, may alam ka ba na nagregalo siya at least $1 million to someone na kaibigan niya? Alam mo, wala naman. Pero may mga pinapautang siya. Nagre-regalo siya cars, nagre-regalo siya ng watches, ganun siya So, but not $1 million. Wala. Pero, walang $1 million. Hindi, so, yung gagawa nun, sige, go ahead. Ang gagawa nun, it's either nabigyan ng malaking pabor, negosyo, 'di ba? Syempre, 'di ba parang para saan? Alam mo 'yon, kaibigan mo. At saka hindi ba kung yeah, true. Yun, 'di ba? Parang dapat i-donate nyo na lang. That's true. Diba? Kasi kung ako kaibigan, kung tayo magkaibigan tayo, sabihin mo sa akin, sis, bibigyan kita ng party na $1 million, ganyan-ganyan. Sabi ko, sis, baka naman, ibitulong na lang natin sa tao, huwag muna tayo mag-party. Kasi, like I just celebrated my birthday. Kasi, hindi naman talaga ako nasanay sa bonggang-bonggang birthday, na bonggang-bongga magpapakain ka ng... Hindi, kasi ito lang, kasi ang usapan naman natin is about politics, life. Kasi lumaki ako na wala talagang bonggang-bonggang party. Even at this point in time, maybe I can afford a bonggang-bonggang party, pero I chose not to spend kasi hindi naman tayo hindi naman tayo gumagastos ng kaba ng bayan. So lahat ng mga ginagastos natin, ipinaghirapan natin, 'di ba? So hindi naman basta-basta ka lang magtatapon ng pera. So kung ako 'yon na sasabihin mo sa akin, Maharlika, bibigyan kita ng $1 million party, definitely hindi ko tatanggapin yun. Hindi ako magpapaparty na gano'n. I will, maybe mag-create tayo ng project, let's donate. Yung mga useful project or long-term project. Pero nga, alam naman natin na they're doing kung sino man yun, na hanggang ngayon hindi nila nare-reveal kung sino yung kaibigan na yun.
na nag-spend sa duran-duran. Ang kapal talaga ng mukha ng gobyernong ito, no? Walang kasing Well, kapal. kasi yun nga, syempre, umiiwas din sila or either ayaw nilang sabihin because hindi naman talaga dinonate, sila talaga gumastos. Gumastos. Oo, sila talaga. Yes. Kasi alam mo, kapag ano naman, at saka kahit saan mo tingnan, plunder yan eh. 'Di ba? Kahit saan mo Yeah. tingnan, kung dinonate or ginastos mo personal, lahat mali. Alam mo yun, may saka, mali. meron pa doon, sis, merong instruction na bawal mag-picture at mag-video. Your comment about it. Yun pa lang, bakit? 'Di ba? Di Bakit? ba? Why? In English, why? Yon. So, ako kasi, again and again, kung wala kang tinatago, you're not guilty of anything, you can be you. 'Di ba? Parang labas lang, parang magpakatotoo ka. Kasi, mas mamahalin ka ng tao kapag nagsasabi ka ng totoo, nagiging totoo ka kung anong ginagawa. 'Di ba? Ang daming influencer, my day. Ultimo pagtutoothbrush, maghuhugas ng mukha, ginagawa nila. Di ba? Oo. Alam mo sis, yung mindset kasi na yan, alam mo yung, hindi ko naman inilalahat na ng lahat ng mayayaman. Pero ganun yun eh, na parang nakakalimutan nila na government official sila. Na hindi nila pwedeng gawin. Ako kasi sa ordinary ako, every birthday ko, ayoko ng hindi ako nagbe-birthday party talaga. Papakain ako sa friends. Pero ang number one talaga, nag-charity ako sa cancer kids, abused children. Yan, 3 days ko ginagawa yan. Yan ang Yeah. aking ginagawa every birthday ko. That's good for you, sis. And, well, what do you expect? Mga plunderer nga eh, di ba? Nakapatunayan Yeah. naman sa buong mundo na plunderer itong mga ito. Okay, going back tayo dun sa election season. I mean, Okay. Filing of candidacy season na, I mean, from October 1 to October 8. Sino What is your candidate thought? mo? Well, this is my question to you. What is your thought Okay. about Attorney Vic Rodriguez? I like Diba? him. Oo, alam mo, Diba? gusto ko siya. Kasi, alam mo, isa pa siya na may paninindigan, may integrity. Importante yun eh. Kasi sa akin, importante yung, sabi ko kasi, di ba, sa politics, walang kaibigan, walang pamilya. Pag mali, mali. Di ba? Pag tama, tama. So siya, he's just speaking the truth based on his experience. And yun nga, siya na nagsabi, ang gusto niya, supposedly, nilang dalawa ni BBM is good governance. Then right after, nalason. Diba? Nilason ni Lisa Canas. Oo. Tapos sinabi na, parang pinapalabas nila na, ang tawag ito, tinanggal siya, pero siya ang nag-quit. Diba? Yeah. Yung parang ganyan kalakas ang loob, dapat yan ang ilagay nyo sa posisyon. Kasi wala yung walang kinakampihan. Sorry. At hindi siya nang hinayang, sabi ko nga sa mga vlogs ko, kung siya ay for money and for position, edi nag-kiss ass na sana siya kay Lisa. Kaya lang, nanindigan siya. I mean, pinili niyang wag na siyang ma-align or maging part nung talagang widely and widespread corruption sa paninindigan ni Bangag. Di ba? Oo, sis. At teka lang sis, meron na nag-comment. Batiin mo natin si Vivian D, si Kampong Chicken. Hindi sistema ang problema because money and power only reveals one true color, yung tao, sabi niya. Tama. Then sabi pa niya, legacy ni BBM admin Emil Dific na narcotic pa. Narcotic pa. So yun ang sabi. Yeah, so I think sabi ni Palangga, Vic Rodriguez for senator, kailangan isama yan, sabi ni Cadence. Alright. So, yun ang mga comment. So, yeah, grabe yung bakbakan din ngayon dyan sa Senate, di ba?